Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Ito yung karugtong ng ating episode noong kahapon tungkol sa peace proposal ng IRGC na dumating sa Islamabad noong Sabado at ng pagdating ng Linggo, kinabukasan ay biglang umalis at nagkasalisihan ng US negotiators. Ibig sabihin ang dapat na peace talk mangyari nung nakaraang linggo ay dapat Sunday ng umaga dito sa Pilipinas. Ngayon ang ginawa ng IRGC na negotiator ay dumating sila hindi Sunday kundi Sabado ng gabi at nagipag-usap sila sa Pakistani, bilateral meeting lang, hindi unilateral. Dalawa lang sila, Pakistani at IRGC, at sila lang yung nag-usap. At doon nila sinabi sa Prime Minister ng Pakistan ang gusto nilang mga kondisyones ng IRGC na ang Pakistan na mismo ang magsabi sa Amerika na, "Oy Amerika, Donald Trump, ito yung kondisyones na gusto ng IRGC." So ito na nga. So ito na yung nangyari. Ito, the two-stage plan prioritizes resolving Hormuz crisis, ending the US blockade. So ito yung una, dalawa lang to two-stage plan ng Iran, ng IRGC. Ang sabi nila ay tanggalin na daw ng US ang blockade at hindi na sila magpapirate sa Hormuz. Pero pangalawang niyang condition is talk about nuclear later. Yun ang pangalawa Ibig sabihin, tanggalin mo na yung blockade at tsaka na lamang pag-usapan yung stop the nuclear program ng Iran. Talagang luko-luko, no? Sino kayang lulukuhin nila? Grabe naman talaga. Sila nga yung pinagbigyan ni Trump Ang Iran ang nasasaktan ang ekonomiya, hindi Amerika. Kaya kung tatagal ang blockade na yan ni Trump, hindi Amerika ang magkaroon ng krisis, kundi ang Iran. Ngayon pa nga lang, nag-krisis na Takot na takot ang Iran, ang IRGC sa mamamayan ng Iran. Dahil ang mamamayan ng Iran ay matagal na yan na gustong gumawa ng uprising, hindi lang nila magawa ang revolusyon na yan dahil internet blackout, walang internet, paano mag-relay ng messages? Paano sabihin na, "Oy, magkita-kita na tayo ngayon diyan sa plaza"? Paano? Walang cellphone walang signal Yan ang ginawa ng IRGC. Pinutol lahat ng internet, kahit na Starlink, hindi raw makakapasok. Kaya hindi magkakurum-kurum, hindi magkakita-kita, di ba? Yung mga protestors, hindi kagaya noon, di ba, na mayroon pang signal, kaya ang dami-daming protestors. Ngayon wala Para silang walang mga antena na mga uri ng kulisap, kaya hindi magkita-kita yung mga protestors. Okay, so ito nga yung unang kondisyon ng IRGC na ending the US blockade. Ibig sabihin, ang nagkontrol talaga ng Hormuz ay ang Amerika dahil sa blockade. Hindi totoo na kontrolado ng Iran ang Hormuz dahil nandun sila sa Hormuz. Mga mosquito lang naman na pirates yun Ipagdating dito sa labas ng Hormuz, sa Oman, nandyan nakabalandra yung mga destroyers at aircraft carrier ng Amerika. Kaya totally controlled ng Amerika ang Strait of Hormuz hanggang doon sa labasan. Yan ang katotohanan. Kaya luko-luko lang ang gagawa sa US. Tinatarantado niya si Donald Trump akala niya walang utak. Mantakin mong sabihin ba naman na, "Oy, itigil nyo na yung blockade na yan." Pero yung nuclear na kondisyon ni Trump, sinabi ng Iran na at saka na yan. Tsaka na yan natin pag-usapan. Buksan nyo muna ang blockade. Tanggalin. Talagang walang mga utak, no? Kaya nga mahihiya silang magipagkita sa mga negotiator ng Amerika. Dahil alam nitong negotiator ng IRGC, lalo na itong si Abbas Araghchi, na ang kanilang utak ay hindi magka-tune in sa isang frequency.
Yung kanilang utak, iba-ibang frequency. O baka sabihin na natin na iba-ibang level. Ang utak ng ARGC ay level 10, ang utak ng Amerika ay level 1. Ang layo-layo, no? Ng hagwad. Okay, patuloy tayo. So ito na, the plan suggests ceasefire, extension, or permanent war. US demands uranium enrichment halt and transfer of entire stockpile into Amerika. So ito nga ang gusto ni Trump, na yung uranium dust na sinasabi, yung natira sa mga uranium, ay ibigay nila sa Amerika. Yun ay isang kondisyon. Pero sabi nga ng Iran, ay tsaka na yan, buksan niyo muna ang blockade. So dalawa lang ang peace proposal ng Iran eh. Buksan ang blockade at saka na pag-usapan ang nuclear. O kailan ba yung pag-usapan, di ba? Ang labo-labo. Kung kailan pag-usapan yun. Iran leadership divided on responding the US demand, says Abbas Araghchi. So ayan na. Yung US demand divided eh. Yung iba pumayag, yung iba hindi. Paano maging divided? Wala na nga silang supreme leader eh. Ang supreme leader ang mag-decide talaga niyan. Eh wala na eh. Yung si Mustafa patay na rin eh. Yun yung ayon sa balita sa mga Indian channel. Wala na. Patay na rin si Mustafa kami ni. Hindi niya na sobra talaga ang laki ng pinsala sa kanyang katawan. Eh nagkumatos pa naman. Tapos undergo plastic surgery dahil laplap yung mukha. Sunog. Putol yung paa. Yung kanyang mga rib cage ay bali-bali dahil sa impact ng bomba. Eh nadaganan pa daw yan ng simento, ng konkreto, kaya nagkabali-bali. Kaya hindi na mabubuhay. Di ba? Kahit anong yaman, kahit anong galing ng doktor, hindi na mabubuhay pa. So Iran leadership divided on responding the US demands, sabi ni Abbas Araghchi. So kalahati okay sa demand ni Trump. Okay naman yung demand ni Trump kasi magkikinabang din doon ng Iran. Kaya nga lang ayaw talaga nila na tatawagin na sumurinder sila sa Amerika, kasi ang pagpayag daw sa kondisyonis ni Trump, kapag pipirma ang IRGC, iisipin daw ng mga tao sa Iran na natalo ang IRGC ng Amerika. Eh ganun lang naman talaga ang gira, may matalo at saka manalo. Dalawa lang yan eh. Eh kung natalo ka, di ikaw yung pangalawang pangalawang possibilities sa gira. Walang gira na lahat manalo. Walang gira na lahat manalo. Meron talagang matalo sa gira. Gira yan eh. Parang sports yan eh. Okay, so kakaibang demand ng kondisyon ng Iran. Ito, Trump says Iran can call US rules out long diplomatic travel new. Ayan, so sabi ni Trump ay meron pa siyang kunting panahon na lamang para maghintay ng tama na mga kondisyones, hindi yung kanina na sinabi na tsaka na yung nuclear program pag-usapan. Ang gawin daw muna ng Amerika ay to abandon or iwanan yung blockade or tanggalin yung blockade. Yun lang yung bakit nasabi ng Iran na tanggalin ang blockade? Dahil diyan sila naghihirap ngayon. Dahil hindi sila makapagbenta ng langis, araw-araw daw ay kikita ang Iran ng $500 million. $500 million ha? Ang kita ng Iran sa kada araw kapag walang blockade ng Amerika. So ayan, nalaman din natin na ang Iran talaga ngayon ang pilay na pilay. So ito, nagkaroon nga ng global oil supply disruption gawa ng
Sa loob ng Hormuz, nandyan ang mga pirates, mga pirata. Sa labas naman ng Hormuz, sa may Oman, ay nandyan ang Amerika, nangaharang din. So dalawang harang ang nagawa eh. Kaya nasisira talaga ang ekonomiya ng buong mundo, mga kababayan. Kumusta kaya ang gasolina sa inyo, no? Dito sa amin ang gasolina, 4 na piso lang ang pagbaba eh. Sa dalawang beses na pagbaba ng gasolina. Bukas daw, bababa na naman, di ba? Sa dalawang beses na pagbaba ng gasolina dito sa amin, 4 na piso lang ang binaba. Grabe. Hindi natin masisi ang gobyerno dyan. Ang masisi natin ay yung mga negosyante sa Pilipinas. Karamihan dyan ay chiki. So ito, US blockade, an Iranian ports, fuels market, volatility and rising oil prices. So ganyan talaga yan. Kapag may giyera, ay tataas talaga ang mga presyo. Pero tayo nagtaka, no? Ang dollars tumataas ngayon eh. Kung talo na ang US, dapat babagsak ang dollars. Yan ang isa sa mga sinyalis na panalo ang US sa giyera dahil tumaas ang value ng dollars. 60 pesos na ngayon eh. Kontra piso. Grabe. Ganun kagaling ang Amerika. Okay, so ito, it persists over nuclear program, missiles, and regional groups like Hezbollah and Hamas. So, ito nga ang sabi na ang mga itong tinatawag na mga proxies ng Iran na Hezbollah at Hamas. Ito yung regional groups na proxies. Ay isama daw ito sa sa parang ban ng nuclear, which is ayaw papayag ng Iran dyan na pati yung proxy nila ay pakialaman. Ang gusto ng Iran na yung IRGC lang ang pakialaman ng Amerika. Kaya kanina ang Hezbollah ay mayroon na namang 5 dosina daw na natipok na mga sundalo ng Hezbollah sa Lebanon. Sino ang tumudas? Of course, Israel. Ay kung hindi lang naawa si Trump dito sa mga IRGC na ito, tapos na sana to sa birdugo ng Israel eh. Ang Israel talaga ang merong birdugo at ayaw ng Israel maniwala dyan sa IRGC. Alam ng Israel ang karakas ng pagmumukha ng mga yan. Alam ng Israel ang mga kulay ng mga buto ng mga yan. Kaya nga sabi ng Israel sa noon ay, huwag nyo kaming galawin. Kapag ginalaw nyo kami, ay times 4, 4 na beses ang isusukli naming puwersa. Kaya ganun ang Israel. Kapag anong sasabihin nila, ginagawa nila, at ang resulta ay talagang nagawa nila. Di ba mga kababayan? Kaya kung Israel ang nagipag-deal dito sa Iran, wala na, tapos na yan. Bakit nakikinig si Trump sa mga suggestion sa labas? Di ba sa suggestion ng Pakistan? Ang Pakistan ay maka-China yan, maka-Iran. Bakit nakinig si Trump? Ang tingin ko diyan, dahil nga sa shift of global politics. Ang NATO ngayon ay humiwalay na rin kay Trump. Si Trump humiwalay sa NATO. So ibig sabihin ay mayroong bagong koalisyon na mangyayari. Mayroong bagong alyansa na mabuo si Trump. Kasi marami naman ang sasama kay Trump dahil pinakamagaling talaga ang Amerika sa lahat. Kaya marami din ang didikit sa Amerika. Katulad ng NATO, dumikit sila sa Amerika para sa proteksyon na hindi sila babanatan ni Putin. Kaya ngayon na wala na si Trump, ang plano ni Putin ay atakihin na talaga ang NATO o ang mga bansa dyan sa Europa. Ulit, anong masasabi nyo dito mga kababayan sa napaka-estupido na kondisyones ng Iran? Dalawa lang daw Pero ang dalawa na yan ay
tanging mga walang utak ang magsasabi niyan eh. Una ay tanggalin daw ni Trump yung blockade sa Hormuz, yung blockade ng mga naval ships ng Amerika. Tanggalin daw yun para makalabas ang mga oil tanker ng Iran at makapagbenta at kikita naman ang Iran. Ngayon, pangalawang kondisyon ay at saka na pag-usapan ang nuclear program ng Iran. At saka na walang petsa na sinabi kung kailan at saka na. Napaka ugok talaga ng mga negotiator yan. Sino kayang nag-draft ng ano na yan, no? Ng kondisyonis na yan ay napakaugok. Siguro mas matalino pa ang unggoy o kaya aso. Alright, anong masasabi nyo dito mga kababayan sa dalawang kondisyonis ng Iran na kahit tayo ay parang ayaw talaga eh. Hindi matanggap-tanggap natin eh. Lalo na si Donald Trump. Paki-comment na lang sa ating comment section at ako'y magpapaalam na maraming salamat sa nag-subscribe at sa aking mga avid followers. Hanggang sa muli, paalam.